Nagbabalik ang Unbearable Channel. Hi, Ideal Vision, Dr. Jessica, thank you. Faces and Curves, Dr. Sheila and Dr. Jerry Casata, ang Simas family ko, Simas Philippines, Colonel Jundi Mayuga, Mama Sheikha Revilla, Well, Dr. Pong Magtibay ng One Dental Place, at marami pang iba. And very soon, Billionaire News Channel, hello, Mabante Radio, magandang hapon at mga ka-Unbearable Channel dito sa Unbearable Channel sa YouTube. O this time naman, items uli. Mayroon tayong update kay Kim Chiu at kay Paul Avellino sa mga Kim Pao fans dyan. Meron din tayong update kay Bella Padilla na di umano'y nagiging pasaway na nga ba? At pero silang sigalutan nito ni Baron Geisler, totoo kaya yon? And of course, Vice Ganda, ano nga ba ang totoong dahilan bakit siya nag-back out sa Jessica Sanchez concert at ang mga pagpupursigi pa rin nila at kamakailan ang mga Showtime host ay talagang binash ng todo-todo dahil sa panggagaya daw nila sa mga nangyayari sa Senado. Umpisahan na natin! Yes! Kim Pao! Ito mga kaibigan, masayang balita sa mga Kim Pao fans kasi nung nakaraang 2 months, April, basta mid-April towards May, nagkaroon ng series of shows sa Canada. Itong sina Eric Santos, Christian Bautista, sina Jonah, tapos sina Gary Vidignata nandun. Tapos si ang Kim Pao, si Kim Avellino. Nakakatawa, Kim Avellino na sabi ko. Kim Chiu at saka si Paul Avellino nasa airport pa lang ng Canada, talagang pinagkaguluhan na. Ang dami nagpa-picture. At ang mga sources ko dito, kundi ko yung mga kamag-anak ko doon sa Canada, ang talaga naman mga kaibigan natin nagsasabing, napaka-sweet daw nitong dalawang to, very accommodating, hindi mo mararamdaman na mga big stars sila dito sa Philippines. At ang maganda, hindi maaarte sa pagkain. Ako naman sinang-ayunan ko kasi sabi ko, yes, totoo naman yan kasi na hindi naman talaga sila maarte, kaya lang yun na nga nagiging na kumbaga blown out of proportion yung mga ganung klase ng detalye kasi may mga iniingatan din kasi silang mga alam mo yung mga tao o grupo na wala nang ginawa kundi pintasan sila at iba sila. Pero pag nasa ibang lugar sila, talagang mas lumalabas yata yung pagiging natural nila na nagsusubuan ng pagkain, nag-iintayan, nagmagka-holding hands, mga ganon. And yes, this time, siniseryoso na daw ni Kim ang pagkakanta-kanta niya. Kasi alam mo naman din natin si Kim, there was a time na nagkaroon din siya ng hindi naman album, but a single na nag-viral nga nung time ng pandemic. Yung sa classroom lang, something. Ano yon? May ganon doon, ano? Tapos, dahil nga rin sa mga activity, quote-unquote, activity o yung mga ginagawang pronouncement nito ni Kim sa mga nangyayari sa lipunan, talagang isa din siya sa mga hinahangaan ng mga celebrities kasi ganoon din siya ka-vocal. In fact, kahit nga mga kapwa niya taga Cebu na binabash siya dahil sa sobrang nangingialam na daw siya sa mga nangyayari. Kasi alam din natin, again with all due respect sa mga Cebuano at mga Bisaya kapamilya natin, brothers, kapuso, kapatid, na mga supporter ng mga grupo ng Duterte. Kasi ganun lagi lumalabas na-identify sila sa ganun. And isa si Kim na kahit sa kapwa niya Bisaya, pasasabi niya, dahil ako'y taxpayer, good taxpayer naman ako, ganyan-ganyan, hindi nyo naman ako pwedeng pagbawalan lang or busalan sa bibig na hindi ko na pwedeng sabihin ang gusto kong iparamdam o pahiwating. Doon siya hinahanga na kahit nga doon sa Canada na sa mga spills sinasabi niya to, nauunawaan siya at pinapalakpakan siya ng mga tao doon na sabi niya, that's good kasi hindi lang naman pagpe-perform ang dapat na ginagawa ng artista, lalo pat nakaka-impluwensya sila sa kanilang mga supporters. At ang maganda doon, suportado siya ni Paulo Avellino. Yun ang binalita sa amin na masaya. Alam namin, malapit na mag-end yung sa ABS-CBN yung The Alibi na inapapalabas na nga rin sa mainstream television na natapos lang doon sa isang platform. And ang balita natin ay may pinaghahandaan na naman silang another project na magbibilang lang yata ng ilang buwan, but within the year 2026 magsasama sila uli. Habang itong si Kim naman ay parte pa rin ng It's Showtime at si Paulo naman ay may mga endorsement naman on his own na talaga namang tinatangkilik at sinusuportahan ng marami. Diba? And speaking of It's Showtime, recently din lahat sila doon, yung mga host,
talaga namang nabash. Particular si Memi Vice, si Ann Curtis, sina Jong Hilario, sina Chang Ami, at marami pa pati si Kim, dahil nga parang ni-reenact, binigyan nila ng ibang twist and turn, ibang anggulo, yung mga nangyaring gulo sa Senado, particular yung mga iyakan, drama, yung dialogue ni Senator Pia na wala man lang nangumusta, chuchu-chuchu, etc. na pinagpiestahan. Kasi sa mga bashers, syempre, na masasaktan sila na especially kung supporter ka ng mga nandoon sa majority black sa Senado or ng mga grupong alam nating nagpoprotekta sa kung sino man pinoprotektahan nila. Ay hindi ko na lang babanggitin. Pero hindi rin naman tama rin naman si kaibigang Mark Logan nung sinagot niya yung isang post na protect at all cost ang mga Showtime host. Sinabi niya, bakit marsyalo na ba tayo ngayon para hindi na sila punahin or hindi na sila kastiguin or something to that effect na word na sinabi, hindi ko lang maalala, na tama nga naman, okay, kasi nga sa demokrasya ganun eh. Pero hindi mo rin naman talaga dapat na laging pinupuna or laging hinahanapan ng negatibo ang mga Showtime hosts. Particular nga ako, mag-single out ako kay Vice Ganda, na since day one, alam naman natin ang bungangan ni Vice, alam naman natin ang kakayahan niyang at sa takbo ng utak niya, ang bilis niyang laging ini-involve. Kumbaga ano siya eh, kumbaga at abreast with time siya lagi. Itong nakakonect siya kasi a voracious reader yan eh. Talagang nanonood ng mga newscast program siya, nakikinigin sa mga interview ng mga leader politiko mula presidente at kung sino-sino pa. Kaya ganun siya ka-opinionated. At hindi mo matatanggal kay Vice siya na maibahagi din niya kasi dapat lang din naman gamitin niya as a platform yung kanyang programa para ma-share din niya yung mga opinion niya na hindi dapat din natin inaalis. Though, hindi naman talaga yun ang dapat na forma kasi yung It's Showtime, supposedly musical variety, game show, ganyan-ganyan. Pero yun na nga lang sa tingin ng iba, parang nasosobrahan kasi kumbaga kung 100% ang composition ng It's Showtime ay dapat nakatutok lang sa game show, sa ganyan-ganyan. Tapos sa karamihan ng segment ay biglang laging may sundot si Vice laban sa gobyerno, lalo pat siya ay tawag doon nakadikit sa kay Leni Robredo o sa mga kakamping or kung sa laban siya sa gobyerno, ganyan. Yun talagang imahe niya sa personal na buhay. Ganun talaga si Vice. So siguro yung balance lang ang sa tingin ko na parang siguro yung production, yung mga namamahala nitong programa pwedeng gawin, pero not to the point na parang nagmumukha na rin siyang public service show, nagmumukha na rin siyang parang political show na yun na lang ang tinakbo. Sige, may singing contest pa doon, may tawag ng tanghalan, etc. May migi ng mga papremyo. Pwedeng pasundot-sundot, pero hindi yun yung kabuuan. Yun ang akin. Pero sa iba nga, since binabash nila, hindi rin naman din natin maaalis na yung mga basher, punahin sila ng punahin ng ganun. Pero may isang punto, may isang tao silang binash doon na gaya ni Konsehal Jong Hilario, na ako kasi personally, kilala ko si Jong, nakasama ko siya, at alam ko ang mga political stand niya sa buhay. Alam ko yung mga ginagawa niya na kahit politiko siya, hindi siya yung klase ng politician na nasisip-sip sa ganito para magawa at may implement yung mga programang gusto niya para sa kanyang mga constituents. But since host nga siya ng It's Showtime, nagiging subject din siya nung ridicule or nung pag-aalipusta kasi nga tinitingnan yung ganung proseso sa kabuuan. Hindi lang dahil si Vice Ganda yung kanilang kumbaga anchor, yung pinakakapitan na nagsasalita na o nangangantyaw sa mga nangyayari sa lipunan. Kagaya nga nung panggagaya nila ni Naan dun sa nangyari sa Senado na may iyakan, may drama, may kung ano-ano pang mga anuhan na mga artista yan eh. But hindi rin naman mapipigilan na ipagtanggol din naman sila ng mga supporters nila. So balanse lang dapat. Yun na nga, sa pagbabalanse, dapat yung produksyon hindi rin gaano o masyadong sumasakay doon sa, sige, gawin nyo yan, pukpukin nyo ng pukpukin para lagi tayo na pag-uusapan, laging mataas ang rating natin, laging nandun ang mga advertisers and sponsors natin. Kasi at the end of the day, madidetermine din
mahuhusgahan din ng mga nanonood, nagpapagamit na kayo sa ganito. Ginagamit nyo na ito para sa ganito. Yun ang hindi dapat umabot sa ganung punto kasi at the end of the day nga, kagaya pa rin ng Itbulaga, kita mo naman sa Itbulaga, again, hindi without naming o comparing, kahit nandiyan dyan si Tito Soto at marami rin namang anti-Tito Soto, tingnan mo, dahil kay Vic Soto, dahil kay Joey De Leon, na sobrang bashing din ang inabot nila noong mga nakaraang panahon, nandoon pa rin sila nakatayo. Kasi nga, nababalanse din nila kung paano silang ihiwalay ang pagiging host nila sa pagiging individual nila na nagbabayad din sila ng tax, naapektuhan din sila ng pagtaas ng gasolina, etc. and so on. Kasi at the end of the day, titingnan mo yung kabuuan ng programa bilang nagbibigay ng entertainment, nagbibigay ng mga papremyo, nagbibigay ng pag-asa sa mga manonood nila. Kasi may mga kanya-kanyang viewers yan eh. Hindi mo naman mapipilit na yung supporter of viewer ng It's Showtime na maging loyal sa Itbulaga and vice versa na gano'n. But sa mga lahat ng walang kinakampen at gusto lang na matuwa, maaliw, makalimutan ng panandali ang problema at stress, may di nyo rin malis kasi may ganung grupo din ng mga tao. Ang sinasabi natin dito, sana itong mga nagpapatakbo ng ganitong programa, balansihin lang. Kasi kung ganun at ganun din lang, sana, sabi ko nga before, nasabi ko na to sa mga previous vlog ko, na sana si Vice makita ko talaga siya na magkaroon siya ng programa na tumatalakay sa politika. Kasi ang galing niya mag-isip, ang galing ng mga panukala niya, yung mga suggestion niya na sana gumawa ng ganito, sana yung batas ganito. Ang galing niya ng gano'n na, why not? Bigyan na siya ng ganung programa para talagang mas naa-address at yung audience na makikater nila, doon nakatutok, hindi doon sa nagpapatawa lang si Vice, nagiging entitled ka mo si Vice dahil natuturuan niyo yung LGBTQ community na isipin nila na, oy, may ano rin kami sa lipunan na ganito. Kasi doon nga nagkakaroon ng mga conflict na sinasabi natin masyadong nagiging entitled, masyadong nagiging, akala nila sila lang yung magagaling. O di ba sana naunawaan ako ng mga nanonood sa atin kasi sabi nga natin, hindi matatapos ang pagpupuna kahit kami dito sa Unbettable Channel, ganun pa rin naman eh. But still, sinusubukan po natin, again, the term and the word is balansehin kasi naniniwala tayong lahat na sa pagbabalanse, meron tayong kahihinatnan. And eto na nga, pahabol na lang na item, ang chismis na umiikot na kaya si Vice ay nag-back out doon sa concert ni Jessica Sanchez na supposedly doon sina Regine, Martin, Gary, sina Darren, si Morissette, etc. Dahil nga parang out of place naman daw yata si Vice kumpara mo dito sa mga legit singers and concert artists na talagang kaya bardagulan pagdating sa boses. But still, yung mga fans, syempre ni Meme Vice, yung mga ponies niya, naniniwala na ang nawala nga daw na element doon sa concert ni Jessica Sanchez ay yung humor. Kasi sa isang concert nga naman, kailangan may humor din na talagang may portion doon na funny, nakakatawa at pinag-uusapan dahil masaya lang. Pero sabi nga, may taping daw si Meme Vice that time at ang dami nag-iintay sa kanya, nagkaroon ng conflict na overlook again yung schedule na nag-iintay na sa studio yung mga daan-daang mga contestants doon sa yung programa na yung music yung name chuchuchuto sa pag weekend na mas pinili niya na yon at siguro may iba siyang dahilan pero wala ngang formal na anunsyo, basta nagbigay lang siya ng official statement na dahil sa mga unavoidable circumstances ay may mga ganung bagay na hindi na siya makakasama. So na-miss man siya. Anyway, in the future, kasi naging matagumpay yung concerto na yan, pagbabalik Concert Philippines ni Jessica Sanchez. And on that note, magbababay kami kasi hindi natin natalakay yung Bella Padilla item. Sa susunod, Ambet Nabus po, nagpapaalam. Thank you! Kung kanta stories to trending views, siya ang nagsalita, ikaw ang panalo.